Magandang tanghalian sa mga kapitbahay ko dito sa buong Pilipinas. Ang immediate medical management ay intensive phototherapy ay nababagay sa severe jaundice kung saan ilalagay ang sanggol sa ilalim ng specialized LED or specialized fluorescent lamp na siyang magta-transform sa unconjugated bilirubin sa conjugated bilirubin. Ang unconjugated bilirubin ay hindi water soluble at ito ay kinoconsider na toxic. Ang conjugated na bilirubin ay harmless sapagkat ito ay water soluble na madali na ring maipapalabas sa ihi at tae. Ang maximum skin exposure sa intensive phototherapy ay halos buong katawan. Diaper lamang at takip sa mata ang meron. Nang dahil sa intensive phototherapy ay mapapabilis din ang pagbaba ng bilirubin levels na napakalaking tulong upang mapigilan ang brain damages at maiiwasan ang blood transfusion. Kinakailangan ding i-assess ang hydration status at feeding sapagkat ang intense light na galing sa phototherapy ay nagre-resulta sa biglaang pagkakabawas ng water sa katawan. I-monitor din ang body temperature at ang blood test upang malaman kung ang treatment ba ay epektibo. Ang medical management na exchange blood transfusion ay gagawin lamang ito kapag ang intensive phototherapy ay walang epekto. Kukuha ng small amount na dugo galing sa sanggol at papalitan ng dugo na galing sa sponsor upang ma-dilute ang toxin level quickly. Of course, consent signed and blood typing and cross-matching ay dapat gawin bago isagawa ang procedure na ito. Ang medical management na intravenous immunoglobulin or IVIG ay ginagawa kapag ang severe jaundice ay dahil sa ABO incompatibility and RH incompatibility. Ang IVIG ay nakakatulong sa hindi pagkakasira or avoid RBC hemolysis. Ang nursing management ay ang monitoring and assessment, managing phototherapy and hydration and nutritional support. Ang monitoring and assessment ay nagmomonitor ang nurse sa total serum bilirubin results, monitor cephalocaudal progression of jaundice, and monitor neurological status. Ang managing phototherapy ay ginagawa ng nurse ang i-maintain ang maximum skin exposure, maglalagay ng protection sa mata tulad ng eye patches, i-monitor ang thermoregulation, repositioning every 2 hours, at iwasan ang paglalagay ng lotion or cream sa balat ng sanggol. Ang hydration and nutrition support ay ini-encourage ng nurse ang mother na mag-breastfeeding 8 to 12 times a day or scheduled formula feedings. I-monitor din ng nurse ang hydration status, i-monitor ang I&O, at i-administer ang IV fluids or supplemental express breast milk or formula lalo na kung merong dehydration or excessive weight loss. Hanggang dito na lamang po. Daghang salamat. Signing off, Bongits.